Magandang araw, universe. Magandang araw, mga Franny. Nandito ulit ako para mag-share sa inyo ng mga konting kaalaman na meron ako, pagkakaintindi ko, opinion, mga experience ko, na hope is kahit papano magkaroon kayo, ma-inspire kayo. Yan. At matuto kahit konti. At malibang na rin, ayan, mag-enjoy sa pakikipagkwentuhan sa akin. Ang topic ko po ngayong araw na ito is agency and accountability. So, yung agency, it is ability given to us by Heavenly Father to choose between right and wrong, good, better, and best. Is our ability to choose. Yan. Binigay sa atin yon. And meron tayong tinatawag na three aspect of choices bago ako mag-share sa inyo ng aking mga karanasan. Yan. Yung three aspect of our choices is number 1, yung right of choice. Meron tayo noon. Pangalawa, responsibility of choice. At saka result of our choice. So, sa pagpili, we are free to choose to act upon ourselves. So, walang tawag nito, makakapigil, baga. Kasi tayo yung soul, responsible sa gagawin natin. Pero, hindi tayo malaya, we are not free sa consequences ng mga action at choices natin. So, yun yung natutunan ko. Na kapag pumili ka, hindi mo mapipili mo yung gusto mong gawin, mapipili mo yung gusto mong sabihin, pero hindi mo mapipili kung ano yung resulta ng sasabihin at gagawin natin. This life is everyday na magcho-choice tayo. Everyday na pipili tayo. Kasi yun ang buhay natin. Lagi kong naririnig noon sa mga matatanda, kahit sa nanay ko na kapag daw nagdesisyon ka sa iyong buhay, dapat 10 beses mo munang isipin bago mo gawin. 7 beses mo munang isipin bago mo sabihin. So, yun yung lagi kong naririnig. So, yun din ang naging dagdag kaalaman sa akin. Though hindi man sabihin natin na sa araw-araw ng buhay ko is naging tama ang pagpili ko, at least meron tayong nagagawang tama sa buhay natin. So, ang buhay na ito ay sabihin natin testing ground, no? Sa atin. Preparation to meet God. So, hindi tayo naririto to eat and be merry and tomorrow we will die. Hindi po ako nagpipreach. I'm just sharing, no, ng nararamdaman ko at pagkakaalam ko. So, gusto kong i-share na sa inyo ngayon na yung naging resulta ng pagpili ko. Ayan. Na noong 1988, na-meet ko yung mga missionaries ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And the day na nagdesisyon ako, napakinggan kung ano yung mensahe na dala-dala nila, is nagkaroon nyo ng resulta dito sa future ko ngayon. So, yung una na decision ko is to hear their message. Pangalawa, is yung tanggapin ko yung kanilang mensahe at magpabinyag ako. Pangatlo, nung nagdesisyon ako na magpunta sa mission field to share the gospel na nalalaman ko and to testify about Jesus Christ. Mga friendly, don't get me wrong, hindi po ako nagpipreach. I'm just sharing kung ano po yung resulta nung paggamit ko ng agency sa buhay ko at kung ano yung mga accountability ko doon.
So, nag-mission ako at na-assign ako dito sa Philippine Baguio Mission. Under ng Philippine Baguio Mission itong La Union, kung saan naririto ako ngayon. Then dito ko na-meet yung aking asawa. And after that, nagpakasal kami nung umuwi ako. So, syempre, hindi pa uso ang cellphone. Kukwento ko lang konti, hindi pa uso ang cellphone, hindi pa uso ang bibihirang may telepono. So, sulat ang naging communication namin noon. And after that, to cut the story short, nagpakasal kami. And nagkaroon kami ng 4 na anak. And that for blessing sa amin, lahat po sila nakapag-mission, yung 3 prinsesa ko at ang nag-iisa kong prinsipe. Life for us, no, as a husband and wife with my eternal companion, yun ang tawag namin sa mga asawa namin, eternal companion. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi naging madali ang buhay naming mag-asawa together with my family, yung mga anak ko. Pero, para sa akin, yung ginawa kong pagpili noong 1988 ay hindi ko pinagsisisihan hanggang sa ngayon because of the result noong ginawa ko. So, sabihin na natin mula noon hanggang sa ngayon, meron naman akong naging konting pagbabago. O yan. Kasi we are not perfect. So, meron pa rin tayong nagagawang mga maling desisyon sometimes sa buhay na ito. Dahil nga sa mga panahon na nandun tayo sa sitwasyon na yon, inaakala natin na iyon ang tamang gawin. Pero sa tulad ng sinabi ko nga, hindi natin mapipili yung consequences or yung resulta ng ginawa nating action. At yun ang tinatawag nating accountability. Accountable tayo sa resulta ng ginawa nating pagpili. At gusto ko ring sabihin sa inyo na kapag kahit tama o mali yung nagawa nating pagpili, hindi magiging madali yung buhay pa rin natin. Yung buhay pa rin natin is magkakaroon pa rin ng mga challenges. Pero ang masasabi ko, kapag nakapili tayo ng tama, we will be happy. Despite of those challenges that we have in this life. Basta naging right at sabihin na natin, tama yung naging desisyon natin, wala tayong mga tao na sinagasaan, wala tayong taong inapi, wala tayong taong nilamangan. So, we will be happy doon sa desisyon na gagawin natin. So, bakit naman, Preni, ako, sumunod din ako sa tama, pero hindi naman naging maganda ang resulta. Ito rin yung based sa mga observation and experience ko, no. Tulad ng sinabi ko, yung mga tao sa paligid natin or yung mga kasama sa ginawa nating decision ay hindi the same sa action na gagawin din ng mga tao sa paligid ko. O, ibig kong sabihin, magkaiba tayo. No? Magkaiba tayo ng mga experience, may tinatawag tayong mga individual differences ng mga tao sa paligid natin, kahit minsan sabi natin, tama naman yung naging desisyon natin. Pero bakit hindi naging maganda naman yung resulta? Bakit ganito pa rin yung nangyari? Pero alam ko na kapag gumawa pa rin tayo ng tama, sabi ko nga, hindi magiging ganun kabigat, no? Kung hindi man naging maganda yung naging resulta. Kasi nga, tulad ng sasabihin ko, ikaw ang gumawa ng desisyon, nung ginawa mo yun, kagaya sa akin, nung nagdesisyon akong mag-asawa, siya ang pinili ko dahil sa palagay ko at sa nararamdaman ko, siya ang tamang partner ko sa buhay na ito. Pero naging tama lang yung naging desisyon ko kasi nag-work kami together. Ayan, yun ang gusto ko lang i-share. Hindi ko sinolo yung tamang desisyon na ginawa ko. So, dalawa kaming nagtrabaho doon para maging maayos yung resulta ng pagpili namin pareho. Kasi pareho naming pinili yung isa't isa.
So kung yung isa nakasama mo sa choices na ginawa ninyo is, sabi ko nga, hindi nag-workout, so hindi naman natin pwedeng sabihin na nagkamali ako doon sa naging decision ko, kahit alam mong tama yun. So parang medyo magulo yung sinasabi ko, no? So bahala na lang po kayong mag-analyze. Yan. At isa pa, no, na kapag nagdidesisyon tayo yun. Kung ano man yung maging resulta, wala tayong sisisihin. Na kasi naman, itong si ganito, sabi niya, tama yung gagawin ko kasi ginawa niya. So, sa palagay ko po, hindi po ganun yun. Tulad nga ng sinasabi ko, iba-iba tayo, pare-pareho man tayo ng sitwasyon, iba-iba naman yung mga pag-uugali at saka kaalaman natin sa pag-a-apply ng mga natututunan natin. Yung ginagawa ko po dito is to share somehow, may maidagdag ako sa kaalaman din na meron kayo. At yung naging pagpili ko sa time na yon is inaasahan ko na magre-result yon hanggang sa kabilang buhay, hanggang eternity, na sa decision ko na yon. At tulad ng sinabi ko, hindi yon naging madali. Along the way ng buhay namin, syempre may mga nagawa rin kaming mga maling desisyon. Kapag ganun po yung nangyari sa atin, pwede naman nating itama yon. So bumangon tayo ulit, itama natin yung maling naging desisyon natin, magpatulong tayo kung sino ang pwedeng tumulong para maiayos yung sitwasyon natin. At wag tayong madala, kasi we are not perfect, no? Kahit ako alam ko na yung tamang desisyon, pero sabi ko nga, may mga time na nagkakamali tayo dahil nga sa sitwasyon na minsan hindi natin alam na mali pala yung nagiging desisyon natin. And isa pa na gusto kong i-share sa inyo, kapag nagkamali kayo, huwag kayong manatili doon, no? Mag-seek tayo ng advice, gawa natin ng paraan na itama, bumangon tayo, huwag tayong mag-give up na dahil nagkamali na tayo, or bawa nagkasala tayo, nagkamali na hanggang doon na lang tayo. Ay hindi po, hindi ganun yung buhay. Lahat tayo pinagdaraanan yung pagkakamali, kahit minsan alam na natin yung magiging resulta nung pagpili natin. Minsan pinipili pa rin natin, hoping na tama yung naging desisyon natin. So lalo na pagdating sa, ito yung mga pinagdidesisyonan natin kapag tayo ay mag-aasawa, minsan kahit sasabihin sa atin ng mga kaibigan natin or mga kakilala or kamag-anak na hindi siya yung tamang lalaki o tamang babae sa'yo, bakit siya ang pipiliin mo, ganyan. So may mga maririnig na tayong ganun. Normal po yun. Pero in the end of the day, ikaw pa rin yung magdedesisyon sa bagay na yan, kasi ikaw yung makikisama sa pipiliin mo sa buhay. O kung magkamali man tayo, wag nating isisi yun sa ibang tao. Kasi nga tulad ng sinabi ko, yung pagpili at pag-aasawa, dalawa kayo, no? Na gumawa ng choice noon, na nagdesisyon. So yun yung isa sa mga pinagdidesisyonan natin na napakahalaga sa buhay na ito. Yung pagpili ng makakasama mo, hindi lang dito kundi sa kabilang buhay. So kailangan yun kailangan nating pag-isipan mabuti yun. Na tulad nga ng sinabi ko sa kasabihan ko, na hindi yun kaning ang pag-aasawa ay di kaning isusubo, iluluwa pag napaso. So kapag nagdesisyon tayo, dapat both side is merong desire, no, na panindigan yung desisyon na ginawa. And eto pa yung isang natutunan ko, no. Bago ako nag-asawa, nagdesisyon na rin ako na kapag nag-asawa ako, gagawin ko yung lahat ng makakaya ko na maging maayos yung
family namin. So, decision din natin yun. Decision ninyong mag-asawa na maging maayos yun. Hindi lang ikaw. So, nung nagdesisyon ako na ayoko ng lasinggero, buti na lang hindi ko nakilala yung asawa ko na nagde-dewer-dewer. Yun talaga din ang nag-decide ako na ayoko. So, sometimes, hindi lang sometimes, no, we need to set goals also. No, kailangan natin mag-set ng goals kapag gumagawa tayo ng mga decision. Yung mga gusto nating ma-accomplish, mga gusto nating gawin. Para makapag-isip tayo na ito ba makakatulong sa akin, sa buhay na ito, makakapagbigay ba ito ng kasiyahan at kaligayahan yung gagawin nating desisyon. Ano ba ito, or makakahadlang ba ito sa kaligayahan din ng ibang tao sa paligid natin. At mga friendly, hindi ko alam yung sinasabi ko, may dumating. May nagbayad ng paluwagan, may dumating na parcel, eto ngayon, kaya medyo nawawala ako sa sinasabi ko. Again, babalik tayo doon, making decision. Ayan, mag-set tayo ng goals. Huwag nating kakalimutan yun, na iset yung goals natin. Isa pa sa binibigyan natin ng desisyon, yung pag-aaral, no? Sa mga estudyante blues ngayon na maaring maabot ng video na ito, nagdedesisyon tayo kung ano yung kurso na gusto nating kunin. Pero sometimes, yung decision natin ay hindi nangyayari. Kasi nga, pag hindi kaya ng mga magulang natin, yung kursong pinili natin. So sometimes our parents decide for us, no? Kung ano yung kurso na gusto nating kunin. Pero in the end of the day, nasa sayo pa rin kung papayag ka kahit napilitan ka, kasi yun ang kaya nila, no? I would like to share yung sinabi ko nga sa inyo na may anak ako na hindi niya natupad yung pangarap niya kasi nga hindi namin kaya. Pero hindi naman yun nakahadlang sa kanya na dahil hindi niya natupad yung pangarap niya, nandun na lang siya nagpakalugmok. Hindi po. Nagpatuloy siya and decided to take yung course na ino-offer namin sa kanya. At ngayon, hindi niya man yun natapos, meron naman siyang trabaho ngayon. So, sometimes, kung meron tayong mga decision na hindi nagiging ganun yung resulta, wag po tayong mawalan ng tawag nito pag-asa, mag-give up, o maupo na lang dyan at magmukmok dahil hindi yun ang naging resulta, no? So, merong mga ganong sinasabi nga na tama naman yung ginawa ko, pero bakit ganito yung naging resulta? Maaring sa palagay natin tama, but along the way, meron tayong naging maling ginawa. So, kasi para sa akin lang kapag talagang tama yung naging decision natin, yung we choose the right and do what is right and let the consequence follow, bibihira naman po yung resulta na hindi maganda. Kasi nagdesisyon ka ngayon, along the way gagawa ka ulit ng desisyon, because every day is making decision. At tulad nga ng sinabi ko sa'yo, o sa inyo, na minsan sa mga decision na ginagawa natin, may mga taong involved, no? May mga taong nasa paligid natin na apektado sa ginagawa nating desisyon, at apektado rin tayo sa ginagawa nilang action. So, yun po yun. So, I hope, mga friendly, you learn something ngayong araw na ito, na malaya tayong pumili, gawin ang gusto natin, pero hindi tayo malaya sa resulta or sa consequences ng mga action at decision na gagawin natin. At bawat action natin, always remember na hindi lang tayo ang naroroon, kundi meron din mga taong magiging apektado ng mga desisyon na gagawin natin.
Whatever it is, mga friending, I hope na we can make wise decision in this life by doing what is right. So, hanggang dito na lang. Good luck sa gagawin ninyong mga desisyon sa mga susunod na araw ng ating mga buhay. Bye! Saranghe!